Ngayon po, ito pong topic po natin, itong ipipreach ko po, siguro po, kung di ako nagkakamali, mahigit 12 taon na po akong nagpipreach. Pero never ko pa pong natalakay ang tatalakayin ko ngayon. First time po, natatalakayin ko ito. Kasi po, alam niyo bakit? Iniiwasan ko to at marami pong pastor ang umiiwas pag-usapan ko ito. Kasi medyo maselan. Anong maselan? Kasi po, minsan may mga tao na kapag narinig itong usapin na ito, anong ginagawa? Lumalayas. Ano ba naman yung church na yan? Puro ganyan ang pinag-uusapan, yan ang priorities. May mga ganun po. Kaya po, mas minabuti ng ibang mga pastor na huwag na lang pag-usapan. Iwasan na lang. Pero alam niyo po ba? Ano ba yung tinutukoy po? Pera. Pananalapi. Mamaya po, titingnan po natin yan. Bago po ako magpatuloy sa pag-aaral natin. Marami pong tao pag narinig na pinag-usapan sa church, ay, ano ba naman yung church na yan? Ano ba naman yung pastor na yan? Wala lang po kang bibig, hindi pera, pagkakaloob. Natin po, hindi po natin talaga halos pinag-uusapan. Kaya sabi ko sa inyo, sa tagal ko na po dito sa SICC, ngayon ko lang po ipipreach ang patungkol po dito sa pananalapi. Though, sa karanasan naman po natin ng mga nagdaang panahon, nakita naman po natin yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng mga kapatid. Makakapagpaayos ba tayo ng chapel? Makakabili ba tayo ng aircon? Makakapagpatiles ba tayo ngayon? Kanino ba nanggaling yan? Sa mga kapatid. Okay? Pero bakit pa natin i-discuss kung nakita naman na natin na dito sa SICC ay nagaganap naman? Pero alam niyo po, bilang isang pastor, actually hindi po ako kasama sa elders. Pero yung function ko po, I am functioning as a teaching elder. Kaya po yung aking responsibilidad ay ang pagtuturo sa inyo patungkol sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po, minarapat ko po na ituro ito ngayon sa inyo dahil nasa Bible naman po talaga. Since the Old Testament time hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus na nabubuhay po, na nagkatawang tao siya, na nandito pa siya sa lupa, bago siya ipakol sa krus, pinalakay din po niya yung mga bagay na ito. At ang mga talinghaga po ng Panginoon, sa halos 4 na pong parables ni Jesus, halos 20 po doon ay may kinalaman sa material, sa pananalapi, at mga bagay na halos katulad po ito. Kaya po talagang bahagi po ng salita ng Diyos itong pag-usapin patungkol sa material. Okay? At nakakalungkot naman po kasi talaga, kaya po may mga tao na parang nakukuryente or parang nag-ground pagdating sa usapin ng pera. Kasi may mga nagsasabi naman po na lingkod sila ng Panginoon, pero wala na po silang ibang bukang bibig. Ay talaga kundi puro pera. May mga, ewan ko po kung naririnig niyo yun, mga panahon, ito na lang po isang halimbawa, ng panahon ng pandemya. Wala tayong pagtitipon. Wala rin hanap buhay ang mga tao. Kasi tigil lahat. Pero may mga pastor po na nagsasabi, obligado pa rin ang mga miyembro na magpadala ng kanilang kaloob. Bakit mo obligahin ng mga tao? Kung wala naman talagang pinagkukunan ng mga panahon na yun. Kaya po ang daming tao na parang kinukuryente pagdating sa usapin ng pera sa loob ng church. At may mga pastor na nagmumukhang masama pag tinalakay itong bagay na ito. Kaya po ako, sabi ko sa mga kapatid, tulungan niyo ako na manalangin sa Panginoon. Dahil sobrang sensitibo po na itong pag-uusapan natin. Hindi po siya madali para sa akin dahil ako po ang pastor sa church na ito, tapos ako po ang magtatalakay nito, pero ito po yung pananagunan ko sa Panginoon. Kasi sa pag-aaral natin, makikita natin na nais din ng Panginoon na malaman ng bawat mananampalataya ang aspeto na ito. Ang pananaw ng Diyos sa pananalapi at pagkakaloob. So, sa ating pong pagpapahayag ngayon, meron po tayong 3 bagay na sasagutin. Okay? Ano ba yung 3 bagay na sasagutin natin? Una, ano ang kaibahan ng pagbibigay ng ikapu, tithes, o ika-10 bahagi
sa pagkakaloob. Anong kaibahan? Okay? Next, ang mga mananampalataya ba ay obligado pa na magbigay ng ikapu or ng tithes? Obligado pa ba tayo bilang mga Kristiyano sa panahon ng biyaya ni Kristo? Are we still obligated? Are we commanded to give our tithes? Pangatlo, bakit nga ba na may mga mananampalataya na hindi nagiging tapat sa kanilang pagkakaloob? Una, ano ba yung kaibahan ng tithes sa pagkakaloob? Basically, pag sinabi kong tithe, 10% bahagi po yan. At 10 or sa 100%, yung 10%, yun po yung ikapo. Okay? Basically, yun po yung ibig niya sabihin. At ito po ay part ng kautusan sa Israel. Tandaan po ninyo, lagi namin binabanggit dito, ang kautusan or the commandments of God, hindi lamang po siya 10. 613 po yan. Ito'y binubuo ng ceremonial, civil, at moral law. Yung ceremonial, kasama po dyan yung pagbibigay ng ika-10 bahagi ng kung anong mayroon ka. Ika-10 bahagi ng kanilang halimbawa, yung mga nagtatanim noon. Ika-10 bahagi ng kanilang mga ani, ibibigay talaga dapat yan sa Panginoon. So basically, ganun po ang prinsipyo na in the Old Testament. Utos po yan sa mga Israelita. Obligasyon po nila na magbigay ng ika-10 bahagi ng kanilang mga kinikita. Ang sabi po sa Malakias, ito po ay pinakahuling pinakahuling aklat ng Old Testament, sabi ni Malakias sa chapter 3, no? Marami po ang gumagamit nito mga talata na ito to remind the people na yung kanilang kailangan nilang gawin para sa gawain ng Panginoon. Pero ito ay nasa Old Testament. Okay? Pero titingnan pa rin po natin yung New Testament kasi po tayong sa panahon ng biyaya ng Panginoong Yesus, most of the time, at tinitigyan na po natin mga application, yun nasa New Testament. Okay? Sabi sa Malakias 8:10. Ang tanong ko naman ay, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paano paraan? Sa mga ika-10 bahagi at mga ano. So, may mga Israelita po noon na hindi nila tinutupad yung kanilang responsibilidad or obligasyon na 10% o kung ano man ang kanilang nagiging ani o ano man nagiging kinikita nila. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Ngayon, ano ba ang pangakong reward? Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos. Ibig sabihin po sa temple, no? Upang matugunan ang mga pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako at sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So dito po, no, ang kausap po dito is the Israelites. Kasi hindi sila nagiging tapat sa kanilang ikapo. Ang templo po noon, sinong naglilingkod sa templo? Mga Levita. Wala naman po silang hanap buhay. So yung mga paghahandog na ika-10 bahagi, ito yung nagiging katugunan sa pangangailangan ng mga naglilingkod sa templo. Kaya ang sabi ng Diyos, dalhin ninyo ng ang lahat, sabihin, na tapat ninyong ibibigay para sa Panginoon, yung nararapat para sa Kanya. At anong pangakong reward sa kanila? Subukin nyo ako sa bagay na ito. Kung hindi nyo makita na buksan ko ang pintuan ng langit, ay bubuhos ko sa inyo ang pagpapala, na halos wala na kayong mapaglagyan ng pagpapala, na ibubuhos ko sa inyo kung kayo ay nagiging tapat. Yan po yung konteksto niyo. Sa Old Testament po. So originally po talaga, ang tithing o ang pagbibigay ng ikapu, ito po ay para sa mga Hudyo. Kasama po sa 613 na kautusan. Okay? Ano naman po yung pagkakaloob? Yung pagkakaloob naman po, ito naman po yung ating ginagawa sa panahon ng biyaya ng Panginoon. Diba yung nag-reminder sa atin? Magbigay ka ng ikasisiya ng puso mo. Hindi ka inuobligan magbigay ng 10%. Gawin mo yan ng may buong kagalakan.
Kaya po, yun po yung kaibahan ng kaloob. Kasi po yung iba, naging kaisipan nila, pag naglagay sila sa offering sa church, akala nila tithe na yon. Tayo sa panahon ng sa panahon natin, sa biyaya ng Panginoon, kung ano yung binibigay po natin ng buong puso, na may kagalakan, hindi na uuobliga, hindi na tatakot, hindi na pipilitan na magalak mong ibinibigay sa Panginoon. Yan po yung pagkakaloob. Kaya ang tanong, obligado pa ba ang mga Kristiyano na magbigay ng ikapo? Hindi naman na po tayo talaga inuobliga na magbibigay ng ikapo natin. Kasi para po sa mga Israelita yan. Okay? And ano bang pinupunto natin dito? Mamaya po hanggang matapos yung mensahe, makikita po natin yung prinsipyo na nais ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya. Kasi po, alam niyo mga kapatid, kung ito ay patuloy kong iiwasan, ipaalam sa inyo, parang hinahadlangan ko na rin yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ngayon po sa atin, no, ano ba yung dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? Mahalagang alam po natin ito. Una, magbibigay po tayo ng ayon o magbibigay tayo ng naaayon. No? Ito po sa atin, sa panahon natin, hindi na po talaga natin inuutos sa atin ang pagbibigay ng 10%. Wala ka nang makikita sa New Testament na sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng mga apostol, sinasabi nila Pablo na ang Kristiyano dapat pag nagbigay sa church, dapat 10%. Wala po kayo makikita ng ganyan. Okay? Yung ating pong pagkakaloob, saan ang basis? The basis of it is the condition of our heart. Yun po yung basis ng ating pagbibigay. Hindi yung natatakot ka, kaya dapat 10% ang ibibigay mo. Nagbigay ka nga ng 10%, dumudugo naman yung puso mo sa sama ng loob. Katanggap-tanggap ba sa Diyos yun? Hindi. Kasi napilitan ka lang. Nagbigay ka ng napipilitan ka na masama ang loob mo, hindi ko dapat ibibigay yan, kaya lang natatakot ako dahil ito yung kailangan kong gawin, hindi dapat ganoon eh. Okay? Tayong mga Kristiyano, nahihiya akong magbigay ng example kasi ginawa namin. Pero babanggitin ko na lang kasi tapos na. Nangyari na over the years. Nung kami po ni Grace nag-start doon, siya medyo matagal na siyang Kristiyano. Ako, as in talagang ilang buwan pa lang akong Kristiyano. Ngayon, nagseset po siya na kapag dating ng Sunday, at least 10% ng income ng tindahan, ibibigay namin sa church. Okay? Sa akin, medyo yun, kasi bago pa lang ako eh. Hindi ko pa ganong nauunawaan, bakit tayo magbibigay ng ganyang kalaki sa church sa araw ng linggo. So, later on, hanggang sa tumatagal na ako naman ng palataya, nauunawaan ko na, nag-level up kami sa pagbibigay namin sa Panginoon na hindi na lamang 10% ng benta ng tindahan, kundi 20% ng benta ng tindahan. So, lumalabas na po tayo doon sa basic na sinasabi na ginawa ng mga Old Testament people, ng mga Israelites, na 10%. Sinubukan po namin yung 10% na gross na benta ng tindahan, araw-araw, nagtatabi na po kami. Halimbawa, bumenta yung tindahan ng 2,000. Dati ang ginagawa namin, 200 lang. Nung nakikita po namin yung katapatan ng Panginoon, hindi na lang 200 ang kinukuha namin sa 2,000. 400 na. Sa unang araw lang yon. So, nakaset aside na siya. Ng Martes, ganun ulit, 20% ulit. Hanggang pagdating ng Biyernes, 20% ulit. Hindi namin tinitignan kasi, alam niyo po, pag nagninegosyo ka, kinakailangan mo tignan yung mga puhunan. Di ba? Kinakailangan mo ibalik yung puhunan, pero hindi na po namin tinignan yun. Ang tinignan po namin, mabuti, tapat ang Panginoon, yung nararapat sa kanya, higit pa dapat sa 10% lang. So ito po ay ginawa po namin ni Grace hanggang pumasok ang pandemya na natapos po yung aming pagninegosyo. Pero ito po ang naging kaibahan. Yung 10% po yung ibinibigay po namin sa Panginoon, nakakakain naman kami. Nakakabili naman kami ng ulam at saka bigas. Pero nung ginawa namin na 20%, na mas malaki yung nawawala sa aming nagiging take home,
pati yung nagiging panggulong sa puhunan, mas malaki yung nabawas, pero yung naging buhay po namin, mas naging magaan. Doble na yung ibinibigay namin every Sunday sa Panginoon kaysa doon sa binibigay namin dati. Pero, mas naging magaan ang buhay namin. Mas naging masaya kami. Mas nakita namin yung kabutihan at tapatan ng Panginoon. Kung dati nakakabili lang kami ng kanin at ulam, ngayon na ginawa namin doble yung pinagkakaloob namin sa Panginoon, kahit pa paano nakakapagtabi pa kami. Okay? Kung titignan mo, mas malaki na nga yung iniaalis mo sa inyo, pero ba't ganun? Ito po ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Sabi ko, nahihiya ako na example yan. Pero, tapos naman na yun eh. Ngayon wala na po kami business. Wala na po kaming negosyo. Hindi na po namin magawa yun. Monday, nagsiset ka na. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, nakatabi na lahat yan. Tapos para pagdating ng Sunday, lahat ng yun na nakatabi ay ibibigay para sa Panginoon. Okay, ano ba ang sabi dito sa 1 Corinthians 16? Yan. Ito po yung halimbawa na ibinigay ni Pablo para sa mga kapatiran. Anong inyong dapat gawin dito? Tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem. Gawin ninyo ayon sa sinasabi o sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa ay maglaan na ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong po. Ibig sabihin, para huwag na magko-koleksyon kung kailan nandun na siya, tsaka pa lang magko-kolekta. Okay? Pagdating ko diyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta din ako, sasama ako sa kanila. So, binibigay na example po dito ni Pablo, no? Sa mga kapatiran. Mga kapatid, kung meron po kayo nakikita, isave nyo, itabi nyo na. Okay? Itingnan na natin sa principle natin. Kunyari, sa isang week, ito kinita mo, magtabi ka na dyan talaga ng para sa Panginoon. The following week, magtabi ka na dyan ng para sa Panginoon. Hanggang makabuo ka ng 4 na linggo. Okay? Ngayon, ang laki ng kaibahan nung nagtabi ka na nung bawat week na yon, kesa na pagdating ng huling araw, nakakahuhugot ng bulto, iba po yung pakiramdam, promise. Kaya ito po yung prinsipyo na tinuturo ni Pablo sa mga kapatiran. Maglaan na talaga kayo ng kung ano yung para sa Panginoon. Itabi mo na. Okay? Unang-una, para nga pag dumating siya doon, hindi na yung, uy, andito si Pablo kasi, ipunin na natin yung mga, hindi ganon. Nakagayak na lahat. Tapos ano pa po yung prinsipyo niya, no? Mga kapatid, itong mga inipon yung tulong, ibibigay natin ito sa church sa Jerusalem. Okay? Kayo ang mamili kung sino ang tao na magdadala doon. Hindi yung ako hahawak kasi ako pupunta sa Jerusalem. Hindi. Andun, alam na pansin ni Pablo doon, nag-iingat siya. Kayo na nag-ipon yan ang magdadala doon sa mga kapatid sa Jerusalem. Kasi kayong nag-ipon yan. Kayo ang naglaan yan. Kasama po doon yung pag-iingat ni Pablo. Kaya sabi niya, kung kinakailangan sumama ako, willing naman akong samahan kung sino yung kapatid na magdadala doon. Okay? So yung ating pong pagkakaloob para sa Panginoon ay bibigay po natin ng naayos. Okay? Pangalawa, bibigay po natin ito ng may kagalakan. Next example ko po, mga sinabi pa rin ni Pablo sa mga kapatiran sa Corinto. Anong ginamit ng halimbawa? Ang church sa Macedonia. Okay? Sabi dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo, pinakita ang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan. At ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong tumulong sa mga kapatiran na nasa Jerusalem. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon
at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinapakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawain ito na kayo'y tulungan niya hanggang sa lubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Subalit, habang tayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong mga pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Anong pinapoint dito ni Pablo? No? Mga kapatid sa Macedonia, mahirap lang po sila. Actually, naghihikaw sila. Pero anong meron ng puso nila? May kagalakan. Sabi nila, no, Paul, huwag mo namang hayaan na hindi kami magkaroon ng part upang matulungan ng church sa Jerusalem. At beyond doon sa inaasahan ni Paul na kaya nilang itulong ang kinalang ipinagkaloob. Kasi bakit? Yung kanilang pagkakaloob ay mayroong kagalakan. Ay, tayo yun, no? Pwede naman nilang hindi tumulong kasi talagang alam ni Pablo na mahirap sila. Kung titignan mo sa financial status, talagang wala silang kakayanan ng tumulong. Pero dahil sa kagustuhan nila na magkaroon ng bahagi na matulungan, sino daw ba tutulungan? Mga kapatiran. Kaya nagpumilit sila, Paul, huwag mong papabayaan na wala kami maging participation dyan. Gusto namin tulungan ng mga kapatid sa Jerusalem. So binigyan sila ni Paul ng pagkakataon, ng privilege upang tulungan ng mga kapatid sa Jerusalem. Makapagbigay sila. Alam niyo rin po yung pangyayari na ino-observe ni Jesus Christ, yung palo na nagbibigay ng kanyang offering sa templo. Minsan, may isang, nung panahon ng paglalagay ng kaloob, doon sa loob ng templo, nakatayo ang Panginoon. Tinitingnan niya yung mga nagkakaloob. Nakita niya yung mga mayayaman, yung mga pariseo, talaga sandamakmak yung inilalagay doon sa offering. Dami-dami talaga. At nung isang balo na, isang biyuda, ang nagkaloob ng anong nilagay niya? 2 kusing. Tinawag niya ngayon yung mga alaga. Sabi, sa tingin ninyo, sino sa kanila ang nagbibigay ng marami? Sabi ng Panginoon, yung balo. Bakit? Kung titignan mo, napakaraming binibigay ng mayayaman. Talagang sobrang dami. Pero sabi ng Panginoon, yung ibinibigay nila na yun, bahagi lang ng kung anong meron sila. Pero yung balo na yun, yung ibinibigay niya, yun na yung kanyang kabuhayan. Ibinigay niya na lahat kung anong mayroon siya. Kaya kahit 2 kusing na yun, sa mata ng Diyos, yung binigay ng balo na yun, ang mas may malaking halaga. Dahil yung pagbibigay niya na yun, may aray yun. Mahirap yun. Pero ibinigay niya ng buong puso, ng buong kagalakan, kahit na 2 kusing lang yun, kukumpara mo sa sandamukal na binibigay ng mga mayaman. Dahil yun ay maliit na portion lang ng kung anong mayroon sila. Kaya po ito sa prinsipyo ng pagkakaloob, no? Napakahalaga po ng kalagayan ng puso po natin. Anong kalagayan ng puso natin? May kagalakan. Okay, next. Magbibigay tayo ng bukas palad. Ano pag bukas palad sa English? Generously. Okay? Sabi naman po sa 2 Corinthians 9:6-9. Sabi pa rin po ito ni Paul sa mga kapatid sa Korinto. Okay? Tandaan ninyo, ang nagtanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Siyempre, automatic yun. Hindi konti sinaboy mo, hindi konti lang anin mo. Marami kang isinaboy, marami kang anin. Ito yung prinsipyo na gustong i-establish muna ni Pablo sa mga kapatid bago niya sabihin na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. O, di ba? Yan naman po yung ginagawa natin ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob. Hindi napipilitan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. God loves a cheerful giver. Ayaw ng Panginoon na nagbibigay ka ng akainis, binigay ko yung 10%, plano ko sa 2% lang eh. Kaya ako ibigay, tingin mo, matutuwa ang Diyos sa kondisyon ng puso mo kung gano'n ka magpakaloob sa Kanya. Hindi matutuwa ang Panginoon. Binigyan ka naman ng kalayaan eh.
Binigyan ka ng kalayaan na gawin mo, ng bukas sa puso mo, na hindi ka napipilitan. Pinakikita mo, 10% nga ibinigay mo. Pero gano'n naman ang nilalaman ng puso mo. Maililihim ba natin sa Diyos ang laman ng puso natin? Hindi! Hanggang kaibuturan ng puso natin, alam po ng Panginoon yan. Kaya pag nagbibigay tayo sa Kanya, alam niya kung napilitan ka lang o talagang bukas puso, bukas palad ng may kagalahan mo itong ibinibigay para kanino? Para kay pastor ba? Hindi. Para sa kanyang gawain. Ano yung promise? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan. So this is also a promise katulad mo kanina binasa ko sa Malakias. No? Mahirap ba yun para sa Panginoon? Walang mahirap at walang imposible sa Panginoon. Bakit? Siya ang makapangyarihang Diyos na may control sa lahat ng bagay. Tulad ng nasusulat, siya ay nagbibigay ng libre sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. So mga kapatid po na kinakaya na magbigay, alam nila na yung kanilang tinanggap, na kaya nilang ibigay, ay galing lamang din naman sa Panginoon. So mga kapatid, tanong ko lang, tanungin mo ang sarili mo, sagutin mo ang sarili mo. Kung dito sa mga talata, sinasabi na magbibigay tayo generously, bukas palad, ang tanong, ang Panginoon ba naging generous na siya sa atin? Sa aspeto ng pagmamahal, sa tingin nyo, hindi ba siya naging generous? Ibinigay niya nga yung anak niya eh. Pagdating sa pagpapatawad sa kasalanan, hindi ba siya naging generous? Binayaran niyang lahat ng kasalanan natin. Ngayon, Kristiyano ka na, nakakagawa ka pa rin ng mga kasalanan. Ano sabi sa 1 John 1:9? Makakaasa ka na, ikay patatawarin. Lilinisin ka sa iyong karumihan. So pagdating sa aspeto ng pagpapatawad, God was being generous. Sa mga pangangailangan po ba natin? Nagpabaya ba ang Diyos sa buhay po natin? Na alam niyo po, pagdating sa usapin ng katapatan ng Panginoon, alam niyo, lagi ko pong ginagawang halimbawa yung nangyari sa panahon natin ng pandemya. Lahat po tayo tigil sa hanap buhay. Lahat tayo tigil sa trabaho. Kung ano man ba yung nagkakakitaan, tigil lahat yan. Ngayon, ang tanong, naging generous ba ang Panginoon noong panahon ng pandemya? Lahat tumaba! Sinong hindi tumaba ng pandemya? Nagtrabaho ka ba? Naghanap buhay ka ba? Hindi. And yet, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang mga ibon hindi tumigil sa kakakain. Ang mga hayop hindi tumigil. Tayo pa kaya ng mga tao na nilikha ayon sa kanyang larawan at wangis, pababayaan ng Panginoon. Kaya ang tanong, is God really generous? He was generous in every aspect ng buhay po natin. Naging bukas palad po ang Panginoon. Ngayon, kung anong mayroon ka na tinatangkilik mo, kakarampot ba? Masama pa loob mo pagka umabot sa 10% yung ibinibigay mo? Tandaan mo, kapatid, yung buhay mo nung wala ka pa kay Kristo, napakalaki ng biyaya na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya po, this is to encourage us na hindi po tayo maging kuripot sa Panginoon. Kasi po ang Panginoon, bukas palad niyang binigay, ginawa ang lahat para kanila, para sa atin. May paalala po ang Panginoon sa, kalimutan ko sa anong book sa Old Testament. Para sa Deuteronomy, sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo, yung naipon ninyong kayamanan, hindi yan ang galing sa inyong kalakasan at abilidad. Tandaan ninyo, kung kayo man ay kumita, kung kayo man ay umunlad, kung kayo man ay umaman, tatandaan nyo, sino ba ang nagbigay sa inyo ng kalakasan? Sinong nagbigay sa inyo ng karunungan? Sinong nagbigay sa inyo ng pagkakataon? Isa lang, ang Diyos lamang. Kaya bakit mo ipagkakait kung ano yung nararapat sa Kanya? Mga kapatid, masakit ba yung mga sinasabi ko? This is a reminder to teach us so that the blessing of God, hindi po tayo
mahahadlangan ng pagpapala po ng Diyos. Kasi alam ko naman po, there are some people na likas sa puso niya na talagang gusto niya na maging pagpapala siya sa iba. May ganun po talaga. Pero ito, sinasabi ko, para sa lahat. As a whole, bilang iisang church sa lugar na ito, na tayo magkakapatid na nagkakatipon dito. So, yung pangatlong tanong, yung unang tanong, anong kaibahan ng ikapu at saka pagkakaloob? Nasagot na yan. Pangalawa, obligado pa ba tayo magbigay ng ikapu? Hindi na talaga tayo obligado magbigay ng ikapu. Kasi pang Old Testament yan. Okay? Ano na lang yung dapat natin sinusunod talaga? Yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Kasi talaga moral yun eh. Okay? Ngayon, ang tanong, sa pangatlong tanong, bakit ba may mga mananampalataya na hindi nagiging tapat pagdating sa kanilang pagkakaloob? Unang dahilan na inilagay ko po rito, na ipapahayag ko sa inyo, hindi po kasi alam. Hindi mo alam kung kailan ka dapat, ano dapat, gaano dapat yung ibibigay mo para sa Panginoon. Totoo po yan. Marami pong mga Kristiyano, kasi nga dahil sa kagagawa namin, na hindi ba namin na-educate ang mga kapatiran, kaya itong kapatid na ito, na sa, totoo naman sa puso niya, na kaya niyang magbigay, kaya hindi niya alam. So isang reason po yan. Uninformed, not educated pagdating sa usapin ng para sa pagbabalik, in giving back to the Lord. Okay? Pangalawa, sa lumang nakagisnang practice. No offense mga kapatid, no? Ang salita ng Diyos minsan nangungurot, minsan nakakasakit, okay? Pero ito po, yung nakasanayan po kasi natin dati, at ako, isa rin po akong guilty doon noon. Pag ako nagsisimba noon, kung ano yung makakapako sa bulsa kong coins, yun ang ihuhulog ko. Kasi yun yung nakasanayan ko. Okay? Hanggang sa naging Kristiyano na, yung bago-bago, kung ano nasa bulsa ko, minsan nga sabi nila, bakit kaya ang gagaling na naglalagay ng offering? Pag pinasok mo kamay sa bulsa, kahit iba-ibang bills yan, alam niya kung ano yung 20 lang. Kaya pag hugot niya, yun yung 20 maihuhulog niya. Skill daw yun. No? Para pagka kinapa niya, alam niya yung 20, yung 50, yung 500, yung 1,000. Kaya ito 20 ko. Kasi nakakasanayan. No? Pero sa atin, halimbawa po, no? Huwag po kayong masasaktan. Kasi dito nangyayari po. Halina, umiikot yung offering natin. No? May mga kumakalansing. Ibig sabihin, coins lang ang binigay. Huwag kang ma-offend. Kasi ibinigay mo yan ng may kagalakan sa puso mo. At yan lang ang mayroon ka. Kaya questionin ba namin, Jim, kanina nagtumasa yung basket, kalansing ha. Coins lang inilagay mo. Gaganunin ka ba? Hindi naman eh. Tignan niyo po ang estado ng mga kapatid dito. Estudyante, balo, walang hanap buhay, walang trabaho. Kaya po yung basket natin, kumakalansing minsan yan. Kasi kung ano talaga yung meron, ibinibigay ng buong puso ng may kagalakan. Okay? Kaya nga, huwag kayong ma-open. Yung binibigay ko lang example na to, na reason, kasi nakasanayan, hindi naturuan, hindi na-inform, na gusto rin ng Panginoon na pag-uusapan yung pagdating sa aspeto ng management ng material na meron kang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Okay? Pangatlo, struggling ka financially. Marami kang utang, mayroon kang bayarin, ang dami mong anak, nag-aaral pa, meron ka pang mga ibang obligasyon, kaya hindi mo magawa na maibigay yung nararapat o nang gusto talaga ng puso mo. Gusto mo ibigay, kaya lang kinakailangan mong i-hold eh. Para to secure the coming days. Nangyayari po yan. Isang dahilan niya kung bakit yung iba hindi talaga nagagawa kasi nagkakaroon ng, kumbaga sana, uunahin ko muna yung pangangailangan ng pamilya ko bago ko ibigay yung pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Nangyayari po yan. Okay? Ito po, mabigat. And by the way, no, sa aspeto na yon, no, lagi natin babalikan yung offering ng balo. 2 pusing, pero ibinigay niya ng mayroon kagalakan. Kahit na yun lang ang mayroon siya, binigay niya pa rin para sa Panginoon. Okay, pang-apat, pagiging maibigin sa salapi. Greed. Meron ka
Meron kang pwedeng ipagkaloob sa Panginoon. Ayokong ibigay, pinaghirapan ko to. At puyat nga ako pag-overtime para kitain ko tong sweldo na to kasi bibigay ko lang sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, sino ang nagbigay sa atin ng kakayanan upang kumita, ng kalakasan at ng karunuhan. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? The love for money is the root of all evil. Kaya kung ikaw nagiging greedy ka, na ayaw mong pakawala dahil mahal mo yung pera mo, ayaw mong pakawala na magbigay ka para sa Panginoon, yan ang dahilan kaya hindi ka nagiging tapat. Kristiyano ka na, promise nangyayari pa rin po yan kahit Kristiyano. Kaya nga alam niyo, warning ni Pablo, nung binigay yung requirements sa pagiging leader ng church, hindi dapat maibigin sa salapi. Bakit po madaming beses pinalakay ng Diyos ang salapi? Kasi ito po yung isa sa pinakamahirap i-deal ng tao na pakawalan yung kanyang kayamanan para sa Panginoon. Next, trust issues. Ano yung trust issues? Ikaw na magbibigay ka para sa gawain ng Panginoon, diskumpiyado ka sa mga leaders na may nahahawak niyan. Wala kang tiwala, baka gamitin lang sa kung saan-saan. Pwede rin na hindi mo gagawin niya kasi diskumpiyado ka doon sa mga nangunguna doon sa church, kaya ayaw mo magbigay ng nararapat para sa Panginoon. Ganito lang ang magiging kaisipan mo dapat yan. Huwag mo nang pairalin yung pagdududa mo sa mga tao. Basta yung kondisyon ng puso mo, nagbigay ka ng ganito para sa Panginoon na may buong katapatan at kagalakan, huwag mo nang problemahin kung anong magiging action ng mga humawak niyan. Kung ngayon, kung kurakutin man nila yan, gamitin man sa personal na consumption nila yan, kanina sila mananagot? Sa Panginoon. Ikaw, ginawa mo yung bahagi mo dahil nagagalak ka, nalulugod ka, mahal mo ang Panginoon, kaya mo ginagawa yan. Pero kung itong mga leaders na to, diskumpiyado ka sa kanila, mananagot po sila sa Panginoon. Kulang sa pananampalataya. Kulang sa pagtitiwala. Kaya hindi magawa ang ibigay. Kapag binigay ko ito, paano pa ako bibili ng bigas mamaya? Kapag ibinigay ko na ito, hindi na ako makakabili ng ulam. Kapag ibinigay ko na ito, hindi makakapasok yung anak ko. Kay liit ng iyong pananampalataya. It happens, no? So, ibinibigay ko itong mga example na ito. People from all walks of life nasa loob ng church. Iba't iba tayo ng estado. Kaya yung mga example na binibigay ko, maaaring pinagdadaanan ng ilan sa atin. Kaya hindi niya magawa yung kanyang karapat-dapat na ibibigay para sa Panginoon. Ano sabi ng sinulat ni David sa Aklat ng Mga Awit? No? Regarding sa pagtitiwala mo sa Diyos, sabi niya, mula nung pagkabata ko, ngayon na matanda na ako, wala akong nakita na isang taong matuwid na naghirap, na pinabayaan ng Diyos na umabot na ang kanyang anak ay namamalimos. Bakit? Kasi ang taong matuwid na nagtitiwala ng buong puso sa Diyos, hindi niya pababayaan. Kaya nga tayo mga Kristiyano, ano ginagawa natin, no? Lagi nating sinasabi, ang Diyos ay hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Bakit natin pinanghahawakan niya? Kung pinanghahawakan mo yan, dapat ini-apply mo rin sa buhay mo na nagtitiwala ka sa kayang gawin ng Panginoon sa kung ano ang mayroon ka. Sinasabi natin, nung tayo sumampalataya sa Panginoon Jesus, ano natin siya? Siya ang ating tagapagligtas at ano daw? Panginoon ng ating buhay. So pag sinabi mo siyang tagapagligtas, siya lang talaga yung pwedeng magligtas sa'yo. Yung Panginoon ng ating buhay, mga kapatid, pag sinabi mo ang Panginoon ng iyong buhay, ang lahat ng aspeto ng buhay mo, siya ang Panginoon dapat. Siya ang Panginoon ng iyong, pagdating sa aspeto mo ng pag-aaral mo, sa pagtatrabaho mo, sa love life mo, sa pamilya mo, sa marriage mo. Pero pagdating sa material possessions mo, ay Lord, hindi na, ako na yan. Hindi pwede yun. Kung sinasabi mo ang Panginoon ng iyong buhay hanggang sa material wealth mo, sa material possessions mo, sa pera mo, ang Panginoon mo. Napaka-hipokrito mo naman, sabihin mo, ang Panginoong Hesus ang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Pero sa pera ko, hindi siya pwede makialam kasi pinaghirapan ko yan.
Mali yun. Hindi pwede yun. Sa mga verses daw sa Bible na binanggit ng Panginoong Yesus ang langit at impyerno, mas maraming beses niya binanggit ang patungkol sa tamang pananalapi, pagmamanage ng material na meron ka. So talagang hindi pwedeng iwasan. Pananagutan ko sa Panginoon yun. Kung inineglect ko, na ipaalam sa inyo, yung nararapat ninyong malaman. Meron akong halimbawa ng mga tao na sa kanilang buhay mananampalataya, take note, mga Kristiyano po ito. Pero kahit Kristiyano po sila, pinractice nila yung tithing. Naglaan talaga sila na para sa Panginoon ng 10%. Okay? Sino po ito? Si John Heinz o si Henry John Heinz. Yung may-ari ng Heinz Ketchup. Binasa ko yung kanyang mga some information. Nag-start siya sa 10%. Bilang Kristiyano na po alaunan, naging 10, naging 20, naging 50. Hanggang sa malapit na siyang mamatay, yung income ng kanyang negosyo, halos lahat ay ibinibigay niya na sa gawain ng Panginoon. I have been wonderfully sustained by my faith in God through Jesus Christ. Si Mr. Heinz po yan, na hanggang sa kanyang kamatayan, naging tapat siya sa kanyang pagbabalik sa Panginoon. Kasi alam niya, yung pag-unlad ng kanyang negosyo, hindi dahil magaling siya, kundi dahil ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanyang buhay. Pangalawa, si Mr. Kraft, si James Kraft. Naghahanap ako ng iba pang information regarding sa kanyang pag-offering. Yung sa nabasa ko kasi, nag-start siya ng 10, alaunan 25. Pero ang sabi ng ibang mga nabasa kong information, hanggang sa end ng buhay niya, halos 100% na rin ng kanyang income ay binibigay niya sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, the money I have given to the Lord is the only investment for eternity that pays consistently. Yung mga principles nila sa buhay, na pinaunlad sila ng Panginoon and they never forgot to give back. Lastly, ito, madalas ginagamit po ito, si Mr. William Colvin. Sabi doon sa inyo, basa ko information, start siya sa 10, 20, 30, 40, 50. So matagal po siya nag-stick sa 50% ng income niya, ibinibigay niya sa gawain ng Panginoon. Then later on, hanggang bago na siya mamatay, halos lahat din daw ng income niya, ibinibigay niya na sa Panginoon. Honor God by sharing what you earn. God was the giver of all that I possess. He owns it all. Alam niyo yan? Mga kapatid, kung ano man ang tinatangkilik mo ngayon, alam man ang tinatangkilik mo ngayon, trabaho man yan, negosyo man yan, o anuman na kayamanan na tinatangkilik mo, na tinataglay mo na meron ka ngayon, tandaan mo kapatid, hindi iyan, anong tawag dyan? Ipinagkatiwala lang iyan sa iyo ng Panginoon. Bilang Kristiyano, dapat mahusay ka rin na pagkatiwalaan ng maliit na bagay, higit lalo, kung mapagkatiwalaan ka sa maliit, higit lalo kaya kang mapagkatiwalaan sa mas malaking bagay. Okay? So, mga kapatid, no, let us be good stewards. Nung anong meron na Panginoon na pinagkatiwala sa atin. Kaya po alam niyo yung iba, bakit pagka biglang nalugid, pagsakang negosyo, ano nangyayari? Nagpapakamatay. Alam niyo bakit gano'n nangyayari? Kasi inisip nila, inangkin nila yung business, yung kayamanan na mayroon sila, tapos biglang naglaho. Ano solusyon? Papakamatay na ako kasi wala na eh. Asan ang security nila? Nasa material. Pero kung ikaw na mananampalataya ng Panginoon, alam mo, pinagkatiwala lang sa iyo yan, alam mo na kailangan mo lang i-manage ng naaayon sa karunungan na binigay ng Panginoon sa iyo, gawin mo lang naaayon sa kanyang mga prinsipyo, yung pagmamanage niya. Kasi kanya yan, hindi naman iyo yan. Kaya yung iba na kahit na mga nababangkarote, nauubos, nalilimas, hindi sila umaabot sa punto na magpapakamatay. Bakit? Alam kasi nila, hindi kanila yun. Kung pinahintulot ng Panginoon na masunog yung factory nila na maubos yun, sa Diyos naman yun, hindi naman akin yun eh. Pinagmamanage lang ako eh. Ba't ako magpapakamatay? At patuloy ako nagtitiwala sa Panginoon. Ganun yung prinsipyo nun eh. We are just
Stewards. Kung anong tinatangkilik natin ngayon. Kaya sabihin mo, nag-overtime ako eh. Kaya lumaki na ganito yung sweldo ko eh. Hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil sa nagpagod ka. Sa Panginoon yan, pinagkatiwala lamang sa iyo. So lahat tayo po, no, unang-una, kailangan maging tapat na pinagkatiwalaan ng Panginoon sa anumang bagay. Alam niyo mga kapatid, minsan po, kaya sabi ko, minsan nami-misrepresent ang usapin ng pananalapi eh. Bakit nami-misrepresent? Kasi yung iba, pag nagsabi ng pagdating sa usapin, pag ikaw nagbigay ka sa Panginoon, ibabalik niya sa iyo ng 10 o 100 ulit yung blessing dahil nagbigay ka. Ano to? Investment? Hindi ganoon. Kung magbibigay ka sa Panginoon, walang motibo sa puso mo na ibabalik niya. Kapag nagbigay ka, kanya na yan. Magpapatuloy ka sa buhay mo pero hindi yung nagbigay ako kasi ng ganito kaya siguro after 1 year, ibabalik na ng Panginoon yung binigay kong 100,000, baka after 1 year, ibalik na ni Lord ng 1 million. Hindi ganoon. Wala dapat sa puso mo na looking forward ka na ibabalik ng Panginoon yan. Basta ibibigay mo yung nararapat sa Kanya ng buong puso, bukas palad, na may kagalakan ka kasi alam mo pangangailangan ng gawain ng Panginoon yan. Kaya mo ginagawa. Eh yung iba nung ginagawa ko, kapatid hindi po nyo makalimutan, yung 10% nyo, dapat sa Panginoon yan. Kasi pag binigay nyo, talagang ako, yayaman kayo, uulad kayo. Hindi kayo makakasakit. Kalukuhan yun! Hindi ganun yun. Kung anong binigay mo sa Panginoon, ibalik man niya o hindi, masaya ka na ibinigay mo para sa Kanya. Mga kapatid, ngayon ang tanong, kung gagawin ng bawat isa yung maglalaan ng 10% man lang para sa Panginoon, dahil sa kanyang alam niya na naging tapat ang Panginoon, ang tanong ko, nagkakasala ba tayo? Kaya po ito yung hamon. No? At least na-educate na kayo, na-inform na kayo, na biblically speaking, kinakailangan nating i-touch yan. Kinakailangan nating pag-usapan yan. Kaya kung gagawin natin ito, gagawin natin yung mga ginawa nila Mr. Colgate, ni Mr. Heinz, ni Mr. Kraft, kung gagawin natin ito ng not expecting God to return it, gagawin natin ito dahil mahal na mahal natin ang Panginoon, gagawin natin ito na sinasabi natin that Jesus Christ is the Lord of my life, na gagawin ko yan, it's our personal dealing sa Panginoon. Pero alam ko, hindi tayo nagkakasala kung gagawin natin yan. Sinasabi ko ba to kasi para magising kayo? Kasi plano kong bumili ng kotse? Gusto ko makabili ako ng sarili kong bahay? Hindi. Alam ninyo, kayo mismo na naranasan ninyo na yung inyong mga ibinigay, saan ba napunta? Aircon tayo. May tiles tayo. Lumaki yung chapel natin. Hindi na nga tayo pinabili ni Lord ng sasakyan. May kapatid na pinagamit na sa atin yung sasakyan eh. Diba? Kabahan na kayo. Kapag ito lagi kong binabanggit, tapos makikita niyo, uy, si Pastor may bagong motor. Si Pastor parang nakabili ng lote dun sa kabilang barangay. Kabahan na kayo. Pero ito po mga kapatid, sinasabi ko sa inyo ito, dahil over the years, nakita po natin ang katapatan ng Panginoon. We can do more than that. Ito po, isasama natin sa prayers natin. Nung pina-extend po natin ng December 2023 ang chapel, akala natin, maluwag na. Pero nung natapos na, ano naranasan natin? Ang sikip pa rin. Ano gagawin natin? Pag-pray natin sa Panginoon, na ito, papakpakin na to, kasagad na natin. Imposible ba yun? Hindi posible yun. Nagkaroon nga tayo ng extension yan, tsaka dito eh. Nanghingi ba tayo sa iba? Nanghingi ba tayo sa hindi mananampalataya? Hindi. Yan po mga kapatid, no? Kung ang lahat ng ating gagawin, ang lahat ng ating
ibibigay para sa Panginoon, para sa kanyang gawain. At gagawin natin ito all for His glory. Huwag kang mag-expect na sabihin ng kapatid, kapatid, ang laki naman ng binigay mo, buti ka ba, ganyan. No. Kung kaya mong gawin secretly yan, mas mabuti. The Lord will reward you. The Lord will give back what is necessary ayon sa kanyang kalooban. Pero don't expect something in return. Tandaan po natin, mga kapatid. Hindi po natin tinuturo dito sa SICC, pag nagbigay ka sa Lord, ibabalik ng Lord ng 60 liglig umaakaw. Pero pwede niyang gawin yun ayon sa kanyang panukala. Kung alam ng Panginoon na kapag ibinalik niya sa iyo ng 60 liglig umaapaw, patuloy mo mapaparangalan ng kanyang pangalan, bakit hindi niya gagawin? Pero kung alam niya na pag ibinalik niya sa iyo ng 60 liglig umaapaw, ay kalilimutan mo na siya, hindi niya ipapahintulit. Okay? So mga kapatid, ito habang ginagaya ko po itong mensahe na ito, nanalangin ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, hindi ko ito kaya. Ang tagal kong iniwasan ito. Ang tagal kong iniwasan ito. At maraming pastor ang iniiwasan ng bagay na ito. Kasi isa itong dahilan kaya mga tao sa loob ng church lumalayas. Pero ito, nagtitiwala ako sa spiritual maturity ng bawat isa. Natatanggapin ninyo ito bilang pagbibigay kaalaman na nais ng Panginoon na lahat ng mananampalataya alam ang usapin pagdating sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin.